Dahil kabuang, sus Maria Josep, magisgot ang kabuang layo ra kayo si Sara Duterte. Oy. Kana lang, statement of assets and liabilities mga higala SALN, itandi sa impeachable official sad. Boyeng Rimulya, Presidente Marcos. Ug i-side by side ang ilang salin, ang pagtubo sa ilang salin. Speaker Romualdez, sa salin lang tago, magkwinta. Layo kayo ang Sara Duterte, pero wa man gukda. Siya may gigukod. So, ma-highlighted yun ang iya lang. Dire sa social media, naaman sa ikugihan nga mo pakita side by side ba. So, mura na consolation sa side sa mga Duterte, mga higala. Kaya ari ka maminaw sa mainstream media, way paglaom. Kunis-kunis yun. There must be a lot of money involved in this. It cannot be kanang spontaneous. There is somebody behind ba nga kung kayo na murag concerted effort ni siya mga higala, dili ni spontaneous. Susama na sa naitabo ni Erap. Okay, dirita sa politika. Ang ombudsman mi babag nga makalarga si Martin Romualdez mga higala paingon sa Singapore. So si Martin Romualdez kani speaker stranded sa iyang kaugalingon nga nasod di kalarga. Katawanan ni siya eh. Nang hinaw man si Martin Romualdez na siya labot lagi aning corruption sa flood control. Wa gid siya kay una sa tanan divided ang house into different committees sa pag-deliberate niini. Unya sakan ini sa General Appropriations Act. Kuan sad kanang walakto ng pagkasulti ng hunaw gid siya mga higala. Ug naaman say nahibawan iyan ang ibulgar sa tukmang panahon aron di siya mahimong pasanginlan ni ining maong pagpangawkaw sa salapi sa gobyerno mga higala. Unya napagay freeze order no si Ombudsman Boyeng Rimulya nagkuan pagyud kanang naningkamot nga mahitabo ang pag-freeze sa bank accounts o assets sa kanhi speaker. Isip kabayan sa posible nga money laundering case being raided. Ilang giandam ang money laundering case batok nining speaker. Sa press conference mingon si Rimulya nga iyang gi-reject ang request ni Martin Romualdez na tugtan nga mo biyahe nga to sa Singapore sud sa 5 ka adlaw for medical check-up. Mao na siya ang kasamtangan nga kahimtang karon. Unsa man ang pangutana, unsa man gyud ni? Wa ba say labot sa di nata magbinuang? Ang mudapig ni ani sila si Luis Trurasad. Kaning mga sabaan karon mga tereridon mao na yung mga komunista of course. Mga komunista di man manghilabot hilo man sila when it comes to accusing the president o kanini ang elekto nga pagsulti kinsa ni mga tao na sa gahom ug mo saway sila nga naay graft and corruption generic di sila ganahan sa pangurakot sa gobyerno. Di sila mo hilabot o kinsa may pasangilan na to nini gawas sa kaso ni VP Sara.
BP Sara. Gikunis-kunis gyud taon si Sara Duterte mga higala niya. Nanay kuan ka ng testimony sa AMLAC. Gikan sa 2006 yun na kag 2006. Diin pa man si Sara Duterte niya na hangtod karon gibulgar nga na ako noy surprising kay bulungan nga pagsaka sa deposito sa bangko sa mga mag-asawa nga si Man Scarpio o si kinini ang Vice President Sara. Ang problema niya na kay one-sided raman yun ang kuan karon mga higala ka na sa Justice Committee sa Ubos Bible Oranan. It's really one-sided. Kinsa may naa ka sa baan kay dito Dilima, Diokno, mga kontras politika ba. May sabaan kayo dito. Mura man og amot gyud sa pag-compose ng Committee on Justice sa Ubos Bible Oranan, mura dominate man sa mga kontra sa mga Duterte. So anyway, wa man ay problema diyang napita. Kay ang ilang trabaho mo nang nagkinto-kinto na sila karon kay gibadlong naman sila. Inyong trabaho pag solidify lang sa inyong gipasangil sa impeachment complaint. Susi lang o kanang inyong gisuwat sa impeachment complaint. Ligon bagyo na, mao bagyo na. Mao na ang proceedings karon sa Committee on Justice mga higala sa binisaya nga pasabot nato ba. Ang kanang naa sa ilang pasangil, diya ra kutob ang ilang clarification. So everything is clarificatory in nature ang mga pangutana sa unsay naa karon sa ilang pasangil, existing nga pasangil. Ug mulapas ka diha, posible kang ibasura kay nahog naman sa fishing expedition. Dapat mo pasaka mo, andam na mo sa inyong ebidensya. I-clarify lang ang inyong ebidensya and that's it. Pasaka na dito sa Senado aron sugdan ang impeachment trial. Klase-klase ang mga analysis nini na moingon nga di makuha nila ang gidaghanon sa mga mopabor nga mataktak si Sara Duterte by way of impeachment. Kaya gikinahanglan mag-decisize asa man mangahoy sila ana ang sa Senado. That's the number, the magic number nga matangtang nila si Duterte, si Sara Duterte. So, na mga, parehara po na to, tagna-tagna, balita, dili yun na matangtang. Apan ang mga naa sa Senado nga anti-Duterte sa sama pananglitan kana sila si Ping Lacson, klaro mo kay na sila si Tito Soto, nagpanikad sad nga abot na dire kay panitan ta na siya, tangtangon ta na. So there are two ways. Pildihon sa propaganda or sa gidaghanon gyud. Always remember mga higala nga ang nakuha ni Sara Duterte sa election pagkadaog na pagka vice presidente, kinatasan nga buto, kinadaganang buto nga nakuha sa atong eleksyon mga higala sa kasaysayan, I think. Kay siya magkinatasan, milabaw man siya usa ka million kapin sa Kabungbong Marcos nga iyang katandem. BBM Sara man to nga kandidatura, unity ticket. Nakakuha og 31 million si BBM, 32 million man ang ka Sara Duterte. Unya itandi sa ubang mga kandidato, siya mo'y highest mga higala. Labi na sa 1987 Constitution, kanang multi-party system, away makaluping ni Sara Duterte diha. So, kanang gidaghanuna,
Hindi mo nang i-impeach. Sa butang nga, magtaon pa di mo, dili yun na makaturunganon mga higala. Para nako ha. Itandi sa kabuang sa ubang mga public officials nganong tinuod man gyud na siya kana bang mao gihasngan sa tanan ba, nangita gyud sila paagi unsaon pagguba ang yangan, unsaon pag taktak niya sa posisyon being an impeachable officer. Naay kabuang sus Maria Joseph, magisgot ang kabuang layo ra kayo si Sara Duterte kana lang statement of assets and liabilities mga higala SALN itandi sa impeachable official sad Boyeng Rimulya, Presidente Marcos, ug i-side by side ang ilang salin, ang pagtubo sa ilang salin. Speaker Romualdez, sa salin lang tago, magkwinta. Layo kayo ang Sara Duterte, pero wa man gukda. Siya may gigukod. So, ma-highlighted good ang iya lang. Diri sa social media, naaman sa ikugihan nga mo pakita side by side ba. So, mura na consolation sa side sa mga Duterte, mga higala. Kaya ari ka maminaw sa mainstream media. Way paglaom. Kunis-kunis yun. There must be a lot of money involved in this. It cannot be kanang spontaneous. There is somebody behind ba nga kung kayo na murag concerted effort ni siya mga higala, dili ni spontaneous. Susama na sa naitabo ni Erap, dili pareha itong Kakuri Aquino situation ba nga spontaneous reaction magyuto sa mga tao. Kanang na-trigger ang na-trigger ang sense of justice ba sa mga tao. Binuang naman sobra na, tama na. So mao to nga nag people power. Katong kairap lahi to kay dili man to spontaneous. Na grupo nga spontaneous ang reaction pero along the way mga higala plano gyud to. Naay plano gyud nga tangtangon tani. So wa kagwanta kay bugo man. Gwa pa tumuhawa si Estrada. Either magkadugo or magpamilin siya pagka-presidente. Pinalitag milarga pa to siya sama sa gihimo ni GMA nga every time nga mag people power na dito sa Manila, magtapok-tapok na mga tao. Musibat man to sa GMA sa Manila, ari man to mag-opisina sa Cebu. So, bisan pa og lusubo nila ang Malacanang, di unsa presidente kadi man sa Malacanang of the South diri sa Cebu. Mag-opisina. Marunong yun. Kana bang smart ba? Samtang si Erap, sige kahubog dito sa Malacanang, gunit-gunit o kanang diplaka bitaw nga Thompson submachine gun. Anong gamiton sa mga sa lida sa mafia karon? Karaan. Diplato. Pusing-pusing rin yun. Ay, utok artista ba? Si Erap. So, mo to nga vulnerable kaysa sa people power dito, mob rule dito sa Manila. Paitan ng Pilipinas. Ug di na to lagi bukon mga higala buak-buakon. Wa na hinungdan. Ang atong mao bitaw nga muprangka ko ha. Mao bitaw nga sa choices ba nga muda sa nasod, mas pabor kog taga probinsya kana gyung niya naa gyung magpuyo sa probinsya. Itandi sa naa magtuyok-tuyok ra sa Manila. Lahi man ang kinabuhi gyud sa probinsya. Lahi man gyud ang temperamento ba sa mga tao sa probinsya. Ug unsa ka alkansi ta sa probinsya itandi sa mga tao dito sa Manila. Let's just accept that as a fact because it's true. Kanilang ayuda karon. Ayuda sa mga jeepney drivers, kato mga na-affected sa pagsaka sa
presyo sa petroleum products gumikan sa Middle East crisis. Kinsa may unang kadawat taga Manila. Nahurot na ang ilang nadawat, wa pa maabot diri sa wa pa maabot sa Panay. Wa pa nahatagan diri sa Cebu gani mga driver diri. Wa pa man. Hataganan pa. Pero sa Manila solved na sila dito. So that alone tells you kung sa ka-unfair ning kinabuhi din sa Pilipinas. Di ba? Una, ang pag-manage mismo sa atong nasod, lahi man sa Amerika. Amerika, mga higala, o sa ubang pa mga, like Australia for instance, nga, federal form of government sila dito. Ang policy sa federal government, meaning national government, not necessarily nga mukuyog ang dunay independence ba ang federal state, ang estado kaysa federal government, national government. So bahalang magkalat ng kuan, di maayo ang policy sa national, makasustiner ang local kanang federal state. Nga mulambo sila bisag makabutar sila og presidente nga gago. Na epekto apan na may kuan kanang quasi-independent status sila. They can create their own economic policy. They can pursue their own economic goals. Ang mga estado under a federal form of government. Bisag ka ng China, wa man ang hanlig federal form of government in China. Pero ang ilang system nga higala murag federal form of government ngano man. Ang ilang subdivision dito kay province man. Ngalan nila Guangdong province. Pero kanang Guangdong province dako kay na dili na pareha na to nga kanang Cebu province usara na kagamayng probinsya ang Cebu province. Bohol province na pero gamay na kanang mahisgot ka Guangdong province. Mura nagtibok Pilipinas. Uni ang ilang centralized ang politika, highly centralized yun ang politika, pero when it comes to the economy, ang national defense o ang economy nila trabaho na sa national government. Pero ang day-to-day economic activities naana sa mga province. Doon na sila independence pag pangitag paagi nga ang ilang probinsya. Musaka ang ekonomiya. Ingon ana ang paagi sa China. Diri sa Japan, mao man sa prefecture sa tawag sa Japan, naay degree of independence ba ang mga probinsya dito sa Japan. Prefecture ilang tawag na. Di na sa ato, probinsya pero under kahit sa Manila. Watay mahimo na rin sa Cebu, kapila na mangayo og paagi, nangitag paagi to si kani gobernador Lito Mindanao ma-independent lagi ta. Natay degree of independence. Unsay paagi nga ipadeklarar niya ni GMA nga ang tibuok isla sa probinsya sa Sugbo, the whole province ideklarar nga PEZA, economic zone. Wa na buhata mga higala. Kay nabuhat pa to, dato ang Cebu, ang ubang mga probinsya layo kayog biya. Mao nay klaro istorya agad. As a matter of fact, kato sa Salonga, mao ay mibabag ato. Yun nangayo mag-advise si GMA sa mga elders sa politika sa Pilipinas. Yeah. Si GMA bilib magud ni Salonga, so yang usa sa iyang gihat pangutana og unsay mong sentimento, aprobahan ba ni nato o di. Gibasa ni Salonga, ingon sa Salonga ang babag ni Salonga nga dili mahimo kay
ning nasura nga nay usa ka probinsya nga patindatua ang mga tao niya, ang ubang probinsya pobre dili makiangayon. Mao nay pulong gyud ni sa Lungga. Wa niya paaprubahin ni GMA ang idea nga himuon nga export processing zone ang tibuok lalawigan sa Sugbo, mga kaigsuonan ko. Kaya giaprubahan pala gito na sagbay pa hisutoy ta. Bahala na mo sa Manila, kami bahala diri sa Amua. Pareho na ng Mactan Export Processing Zone. Doon naman ay degree of independence sila karong mga police diha sa Mactan. Lahi man na sa police gud sa Lapu-Lapu City. Naman gud sila kagulingong police force sa Export Processing Zone. Mao po na may tabo o kuan pa ta. Gi-deklarar pa ta nga Export Processing Zone ang tibok isla sa Cebu. Nahuman na unta ng super highway mga higala nga magsubay sa tunga-tunga gi sa isla. Sa ari sa bukid magagi. Super highway nga ang biyahe paingon sa Santander o Daan Bantayan ma-reduce na into 1 hour, 2 hours. Dili na pareha karon nga abtan tag siyam-siyam labi na sa traffic. Mo sinso tanang lungsod mo sinso. Wag yun na mabuhat. Wa sad yun ay nagpropose nga ato ng tiwason be. Kay anugon kayo ng plano ha. Hinaut unta nga nay mga batanon nga makahuna-huna susama ni ana ba. Unya mabot ang panahon nga ang presidente kanang friendly sa kinsay mamuno sa Cebu, mamunuan sa Cebu. Ug madayon na siya. Karon man mahimo good unta pero why nagpropose niya na. Unya kanunay tang balibaran nga way kwarta. Na ay mga priority pero moingon kanig na ay mga priority to ana sa Manila ang priority dili na diri sa mga probinsya dili na priority kadto unta si Ramos kay mangutana man to kanang cost benefit ratio mo man toy pangitaon daing Ramos pila may kantidad sa proyekto unsa may epekto sa proyekto unsa may benepisyo nga ikahatag sa proyekto ngadto sa katawhan in terms of figures good. Pila ka tuig nga mabawi ang kapital, unya unsay dangatan. Human kanang corporate gyud nga kwintada ba mga higala. So that was the chance unta nga mahimo to. Mo to si Ramos magsigit gisgot og Philippines 2000 bisan og ang iyang termino kutob sa 2008 1998 ang termino niya pagka-presidente. Pero ingon sa Philippines 2000 na may mga plano buhaton na mahuman ini 2000 mo sulbong na gyud ang ekonomiya sa Pilipinas. Kani atong tagamtam karon nga mga kalisdanan dili na maunta ning mga problema atong nasugatan og nadayon pa tuman pa to panahon Ramos ang plano at least. Wa man matuman kay ang midaog pagka presidente si Irap man may nakadaog pagka-presidente. So, wala mibalik ta sa, imbis mo ato ta sa syudad, balik ta sa baryo. Kabantay mo sa karikature na nagay kabaw. Irap. Kay, kuha naman nga national animal ang karabaw. Ay, agriculture lagi ang utok. Agriculture-based economy. Kabaw. Opposite kayo sa Lito nga ipapatay niya tanang kabaw kung mudaog sa pagka-presidente. Huwis ni Kutsilyo. Ting niyawa yung kabaw do kay aron pulihan og traktor. Inefficient mo yun ang kabaw itandi sa traktor imong bugwal sa yuta. You know, kanang gamito ni mo sa pagpanano ba? Pagpreparar sa
umahan aron matamnan aron makaharvest dayon ta. Efficient gina siya. So mao to'y idea mag-modernize ta sa atong agriculture. Biyaan ta na kinaraan kay wag na mahimo. Unya kanang imbis nga bahin-bahinon ang yuta ba para ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Nanaykan naman na bisag wrong policy na magtukod og mga cooperatives aron ang gagmay mahimong dako. Kay ang dako mas maayo man ka sa gagmay. Alkansiya man ka kon gagmay. Economy of scale man na mga higala. The bigger, the better. Sa ato pa, kay gibahin-bahin man, tag sa ka-ektarya na lang, 2 ka-ektarya ang bahay nimo sa kanig ipanag-iya sa adunahang yutaan. Pulong sa mga komunista. Adunahang yutaan. Gidaog-daog ang mga pisante, di ba? Mamanay madunggan na to. Kunya mo give in ang gobyerno niya na kay mga pisante, butante mo na. So, gipaayunan ang mga pisante. Plus sabaan kay sila kay komunista lagi. Gidaog-daog ang mga kabos, which is true. Tinuod sad. Pero ang solusyon sa pagdaog-daog di mao. Anyway, gibahin-bahin. So, ang naitabo, nabiyaan ta sa mismo sa agrikultura mismo. Wala ta ka ng nangikog ta mga higala. Sayo nang ka ng asukar nga gikan sa gawas mulatas og dako nga laod ha. Mas barato pa sa asukar nga hinimo diri sa Victorias, diri sa Bugo. Usam nang kakiha. Mao na problema kay wa man ta mo modernize. Wa ta mo kuyog sa panahon. Gumikan sa palisi sa gobyerno. Ug natuman pa itong mga planoha. Di ta magsagubang nining atong atubang karon nga problema mga higala. Ang atong parehas ng Singapore no dago mag-income ang kuha kanang per capita income. Naata diyang dapita. Hindi siguro tupong pero dul-duol sa kinatasan. Karon maminaw ka sa mga politiko, doon na ba'y gahuna-huna ni ana? Makadungog ba mo og discussion sa television, sa newspaper, nga mga pulong sa politiko naghisgot og susama nga vision? Honestly, bisag sa social media, doon na ba'y politiko nga naghisgot niya na og motherhood statement, okay. Pero ang specifics ba? Unsa man gyud problema? Unsa man ipagsulbad na to? Wa oy. Kuan lang nagmahal sa kabos. Mura ginay ilang balik-balikog istorya. Nagmahal sa kabos o ni ayuda. Kay nagmahal sa kabos, hatagan na to ang kabos og ayuda. Ang mga kabos kangkang sa gigamot. Dawaton. Salamat sa naghatag. Bisag kanang kwartagikan ko na sa katawhan rapon. Giprito sa kaugalingo mantika. Alipay gyapon. So to break that cycle, mao man gyud balik-balik gyud na siya mga higala. Sumagod karon tanawan ninyo ang mga posibleng managan pagka-presidente sa 2028. Okay, Sara Duterte, pagdila na Sara Duterte kay sikat naman ang daan. Ang kanang mga mukontra niya, mga potensyal nga mo atbang niya sa 2028 pagka-presidente. Tanawan ninyo ang messaging ba? The messaging of the politicians. Nagmahal sa kabos. Common kayo. Una, mo propose, mahimaw silang di maprobahan, pero mo propose sila hatag hapon.
kanang dole out gihapon sa mga mga mahihirap nating kababayan. Increase sa pension, lipay sa mga senior citizen kay di ka malipay ang imong pension doon na increase. Pero kwarta na gikan sa gobyerno nga mo paingon dito. Paksit gyapon ang kwarta sa gobyerno. Dili kwarta nga mo tubo ang ekonomiya. Way gaplano ni ana mga higala sa ako lang tan-aw ni mga politiko karon. What impressed me before katong panahon ni Bongbong Marcos, kandidato sila, katong interview na pa man siguro na sa YouTube ron, gipangutana sa bahin sa agriculture ba. And then he started talking about wrong policies. Kana bang wa siya moingon nga economy of scale wa, pero ang hunahuna natunong. Ngisi siya, katawa siya, marami na tayong mali eh. Walang, hindi makuha sa short term lang, long term talaga. Okay? So, it was impressive. Naani idea ang tawa na. Oy, paglingkod, ang presyo sa kinini ang sibuyas Bombay, Sutoy, paingon sa buwan. Insutoy ang presyo paingon sa buwan karon hibaw na nato nga control din sa agriculture mga higala. Igsuon ni Lisa Marcos, igsuon sa asawa. Orang kuan ka ng pang smuggling, rice smuggling, uban pa mga agricultural products. Kontrolado na for a long time hangtod nga baho na kayo, kalmas na ta kay baho na kay ta. Yun na ang pamaagi nila. Kawat yun mga higalap sa kung saan na kwinta. Unya, unsa man nitabo? Moabot ang panahon nga ang presyo sa bugas humay 20 pesos ang kilo. Of course, gisakyan na sa kontra sa politika nga wa matuman ang 20. Di man to ingon ana nga naglingkon ako mga 20 pesos ang kilo dayon, dili man na mao ay mensahe ni Bongbong sa kanang kandidato pa siya. Muabot ang panahon nga 20 pesos ang kilo. Mao nay mensahe. Dili nga inaglingkon nako ay. Mahimong tag 20 pesos na dayon ang kilo. Binuang ng interpretation niya na hinanggaw ba niya tungod kay kontra ninyo si Bongbong Marcos anaon ninyo pag-interpret ang iyang gisulti di mao dili honest ba. Pero ug anisayta di sad gyud gyapon moabot og 20 pesos kay unsa may ang gihimo wa man niya buhata ang dapat buhaton aron ma-reduce ang 20 pesos ngadto sa 20 pesos ang kilo sa bugas karon no nabuang natag pangumpra ang kanang sige hisgot nga kanang food security hay man ang food security nato unsa may mga lakang gihimos gobyerno aron ma-secure ang atong food nga di ta magsalig magpangumpra dito sa gawas wala una ang mulingkod sa mga higala iniglingkod unsa may buhaton sa food security mangumpra sa gawas ngano tungod kay naay kwarta ining pangumpra nimo una sa tanan na kay commission naay makasapi sa kumprada lang daan naay makasapi sa insurance lang daan na naay makasapi di ta mo hunong og pangumpra sa gawas kay naa diha ang pangurakot sa mga manglingkod sa gobyerno asa ka paingon ana pakluluoy gyud Luyas, Pilipinas. Eh. Muabot ng panahon, simba ko lang, minaot unta nga, di na metabo. Diskurso ko ni Duterte na itong bisita siya, guest siya na mo sa Federal Advocates for a Better Philippines nga o-taking. Gidiskurso na niya din eh. Naminaw sila, kanto sila si Ruben Canoy, si Adisitoy, Lito Osmeña, Enrique Rama, diya to sila, ipang-imitar mo to na ako. Diya sila sa stage, naminaw sa diskurso ni Digong. Kung sa istorya ni Digong. Food security.
Mayor pa siya sa Davao, ha? Wa pa to siya mudagan bago presidente. Isa, ug magka yawa-yawa ng kalibutan, magnihit ang pagkaon. Kami sa Davao, yan i-highlight lang ang kahimtang being the mayor of Davao. Kami sa Davao, di may mga pasmo. Wa man namin supply kang agriculture. Wa may problema sa makaon dito. Kamo din sa Cebu. Ug wa na mamaligya nga tagalaing nasod. Wa na kakomprahan kay galisod po sila dito asa mo makaon. Mga pasmo mo. Amo pulong gining Duterte pero ingon siya. Pero sagdi lang kay taga Cebu man sa akong kagikan. Tabangan ta mo aron di mo mga pasmo. Nangatawa sa nambong dito ba. Pero food security ang gisgutan adto mga higala. Wa man gina mahimo ng food security na to karon. Daghang kapasinginlan baha. Ug ting-uwan baha. Why di maayo ang harvest kay grabe ang baha. Una ni kahuman sa ting-uwan, ari na sa ting-init. Nangliki ang yuta. Asa man ta mo secure ang napita. Unya, mangutana ang tatag, unsa may gihimo sa ubang nasod silingan nato, mao ra man sang the same climate. Yun sa manila, unsa maagi nila dito. Makita nimo ang diferensya mga higala, yung tanaw nimo sa YouTube. Makita yung diferensya nga kita din sa Pilipinas. Mo na giingon ni Tony Quinco buhay pa to, giatay na lang.